But the mechanism was put into use because of percussion system invented by whom? Sino invento ng percussion system ng primer cup? Alexander John Forsyth. Ito yung class, oh. Ito na ngayong class. Ito dati, yung ginagamit natin dati. Ayan. Ito na siya ngayon. Ito yung na-invento ni Mr. Forsyth. Ito na siya ngayon. Asan? Ito na. Ayan. Ito na ilalagay natin sa base portion ng shell. Okay na? Sagot dyan, D. Next. A type of primer with tubeless or flash holes. Okay, Berdan. Ayan. Ito class, ano tawag dito? Isa lang yung flash hole niya. Ano tawag dyan? Boxer. Ito naman, Berdan. Ibig sabihin class, yung Berdan at boxer parehas mga center fire. Ibig sabihin may dalawang klase ng center fire. Berdan tsaka boxer. Kasi yung rim fire, ito yung rim fire class. Ito yung rim fire, oh. Ayan, rim fire, oh. Ayan. Wala tong vent, wala tong flash hole. Hindi ito gumagamit ng primer cup. Yung kanyang primary mix nasa cavity rim. Kaya tawag sa kanya rim fire. Huwag kayo mo-confuse, ha? Iba yung rim case type sa rim fire. Ang rim case type, ibig sabihin nun, yung rim niya malaki sa body. Rim case, eh. Ito, by fire, rim fire. Ba't sinag na rim fire? Kasi yung kanyang primary mix nandun sa cavity rim, kaya rim fire. Nakita yung pagkakaiba ng rim case type sa rim fire? Ito, fire, eh. Ba't tinag na rim fire? Kasi nga, yung primary mix nandun sa cavity rim. So, sagot dyan, Berdan. Okay? Berdan. Next. The peripherals loading carriages were invented in 1836 called as pinfire. Kaso laos na itong pinfire, eh. Which came into realization through the invention of whom? Lapasio. Invented by Lapasio. Ito example niyang class, oh. Pakita ko sa inyo, ha. Di pa tayo. Sagot dyan, Lapasio, ha. Follow-up question. Next number. It is the first type of card is attributed to Monsieur Lapasio. Pinfire. Ito class yung pinfire, oh. Ipat ko. Ayan. Di ba may pin? Saan nakalagay yung primer ng isang pinfire? Nandun sa loob. Concealed inside. Tingnan nyo class. Di ba nasa loob? Ayan. Laos na to, eh. Wala nang gumagamit niyan. Pinfire. Di ba? Pinfire. Oh. Nakabenta niyan, ang pinakaunang klase ng self-exploding ammunition, di pukpuk na, di hataw na siya, di na siya basta-basta sinitindihan, ay mga tinatawag niyong pinfire. Kaso laos na yan. Wala nang gumagamit. Kung meron man kayo makita, siguro for collector's item purposes na lang siguro. And then 30. A type of cartridge in which the priming mixture is not found at the cavity rim. Hindi matatagpuan sa cavity rim. Hindi pwede isagot yung rim type. Hindi pwede ang rim type. Ano yung rim type? The rim diameter is bigger than the body. Di ba? Hindi pwede yan. Pwede bang isagot yung pinfire? Hindi na. Wala nang gumagamit niya. Wala nang makikita niyan, eh. Ano sagot ngayon? Okay, center fire. Lagyan ko ng konting twist. Ha? Lagyan ko ng konting twist, ha? Tatanggalin ko yung nut. Pag tinanggal ko yung nut, sabi found at the cavity rim. Rim fire. Okay, pag tinanggal mo yung nut, magiging basa na, the primary mixture is found at the cavity rim, magiging rim fire. Kaya iba yung rim type sa rim fire. Ang rim type, the rim is bigger than the body. Diba? Ang rim fire, kaya fire, yung kanyang primary mix na nandun sa cavity rim.
Kasi pag naghalo-halo na yung mga terms sa utak nyo, magkakaroon kayo confusion. At tulad ngayon, di ba? May natatandaan ba kayo simula kanina umaga? Hapon? Wala, di ba? Oh, ay. Ayaw yung maniwala. Ba? Sa dami-dami, kahit isa minaalala kayo, parang wala, no? Na-experience nyo na, patong-patong na yung mga terms. Ito naman yun. Who is that freshman who invented the first simple metallic cartridges in 1845? Ha? Louis Nicholas Flaubert. Hindi pwede si Garan. Si Garan na-invento ng first semi-automatic Garan. Kaya, Garan. Si Thomson na-invento ng Thomson submachine gun. Kaya Thomson. Si Forsyth, ano na-invento niya? Primer cup. Primer cup. Siya na-invento nun eh. Yung tinuro natin kanina, pagsindi. Pangsindi ng mga cartridges, siya na-invento nun. Kaya father siya ng percussion powder. Or percussion lock na sinasabi. Percussion lock. Ito pa. Where does a police officer usually put markings on the recovered parcel or cartridge case? Pagka bullet daw, pwedeng ogive, pwedeng tip, pwedeng base. Pagka shell, ano pwede dyan? Pwede sa side or body. But never at the base portion, ha? Pagka shell, huwag ka maglalagay ng markings sa base portion. Bawal. Pwede inside or outside near the open mouth. Dito, pwede rin dito klase. Inside or outside near the open mouth. O kaya naman sa side or body. But never at the base portion. Paano pagka bullet? Saan pwede? Pagka bullet, pwede sa ogive. Ito yung ogive. Yung tip ng bullet, ogive yun. Saan pa pwede? Pwede rin sa nose portion. Saan pa pwede? Sa base, pwede. Pagka bullet, bawal lagyan sa body. Huwag ka maglalagay sa body, ha? Kasi yung body ng bullet, yung matatagpuan yung rippling radiation na sinasabi. Okay? Next. Ano tawag dito ulas? Ano tawag sa marking na yan? Ito yung extractor mark. Ba't tinawag sa extractor mark? Ito yung mark na gawa ng extractor mechanism. Ang extractor mechanism tumatama dyan sa extracting groove. Yung groove, extracting groove yun. Dyan tumatama ang extractor mechanism. Kaya kung maghanap ka ng extractor mark, dyan ka lang maghanap sa extracting groove. Okay? Tuloy tayo. What part of is that primer which serves as protector for forming mixture not to be easily penetrated by moisture? Ano yan? Da? Hindi primer cup. Paper disc. Masabi natin kanina, pagka-protector ng gunpowder, ito yung shell. Pagka-protector ng primer mix, ito yung paper disc. Yung kulay pula, paper disc yan. Yung kulay green, ayan yung priming mixture. Sa ibabaw nila, papatungan mo ng anvil. Importante yung meron siyang anvil. So, sagot dyan, letter A. Next. Ito naman. Ito natanong to nakaraang board exam. Ay, hindi pala to. Iba yung natanong. The circular groove near the base of the shell for what? For automatic withdrawal of the case after firing. Matatagpuan pala malapit sa base. Ano yon? Extracting groove. Ito yun, no? Ayan. Yung natanong nakaraang board exam tungkol sa cannulure. Ito naman class yung cannulure. Ito yung cannulure. Ayan, natanong to. Okay? Para saan tong cannulure? Para daw class yung bullet hindi pumasok sa loob ng gunpowder. To avoid the bullet from being pushed down to the gunpowder. Ano yun? Cannulure yun. Hindi lahat ng shell may cannulure. Minsan meron. Ba't nilalagyan?
to avoid the bullet from being pushed down. Ayan, natanong yan ng number exam yung kagino. Another one. The basis in shell identification. Anong marking class ang titingnan natin for shell? The bridge space and dalawa yan. Paring pin, marks. Ayan. Ito yung paring pin marks. Yung bridge space class, ito naman yun, no? Ayan. Ito yung paring pin marks, ito yung bridge space mark. Primary yun, primary. Ang secondary marking na pwede yung gamitin for automatic only ay yung extractor tsaka ejector. Secondary marking naman yun. Okay, next. What type of bullet used or designed to be fired at night? Ito, natanong to, nakaraang board exam ng June. O nga lang ang ginamit na term, using nag-i-emit ng pyrotechnic display daw. Lumiliwanag yung base portion niya. Ito rin katumbas ng emits a very bright flame. Provides, ito pala nakalagay, pyrotechnic display. Ano nga pala to? Tracer. Ayan o, lumiliwanag. Tracer bullet yung last. Ito, anong tawag dito? Backshot. Pag malaki yung shot, malaki, tawag doon backshot. Kasi pag sinabi shot, ayan yung bullet ng shotgun. Kaya tinawag siyang backshot glass, malaki. Ibig sabihin nun, ang target mo, malaking hayop. Malaki yung target mo, kaya gumamit ka ng malaking lead ball. Pag maliit, ito naman class, ano tawag ito? Bird shot. Ibig sabihin yun, ang target mo, maliliit na hayop lang. Katulad ng birds. Okay? Ayan, ito yung backshot. Ito yung kabila, birds. Ito naman class, ang tawag ito, fletchet. Pag sinabing fletchet, dark light. Parang dart. Dart. Parang dart pins, yung ginaganon. Ayan, sa shotgun pinuputok yan. Yung mga fletchet, dart light. Ayan, dart light, parang pins. Ito naman class, yung hollow point. Ayan. Nagbibigay siya ng mushrooming effect. Bumubuka yan. Ito naman, tawag dito. Ano tawag dyan? Soft point bullet. Kasi sa ballistic lang, marami nang nilalagay na drawing. Okay, para familiar kayo sa mga itsura nila. Ito, tracer. Lumiliwanag yung base portion. Next. What are microscopic control variation found at the surface of the bullet? Isang marking lang naman kasi ang alam natin na pwede makita o ma-examine sa surface ng isang bullet. Ano tawag doon? Ano tawag doon? Sa marking na pwede makita sa surface ng bullet. Ito yun, no? Ano tawag dyan? Striation, correct. Rippling, striation. Gas. 38. What are marks on the bullet caused by a barrel of firearm that is most common form of evidence investigator may detect and collect? Sagot natin, striation, di ba? May striation ba sa choices? Wala. Ano pwede may sagot? Friction, correct. Gawa ng friction, gas. Then, the stripe on periphery of fire bullet fired from a rifle gun barrel is caused by what? Yung sagot nga sa tanong na eh. Yung stripe daw sa fired bullet, yung gas, saan daw pinutok? Sa isang rifle bar firearm, pinutok sa merong rippling. Ano nag-cause nun? Siyempre yung rippling. Tama? Doon ka sa letter C. Caused by the rippling of the bore of the gun while still inside the gun bore. Kasi sinasabing stripe, ang katubas niyan, rippling striation. So doon tayo sa letter C. Ito nga yun, no? Ayan. Rippling striation.
Kaya sana mapansin yun, minsan yung mga term na ginagamit nila, pinapalitan. Okay? Minsan, parang hindi kayo familiar. Pero yun din yun, stripe. Isipin nyo, di tinuro siya step din, ah. Hindi, rape din yun. Tanga-tanga kasi, nakikinig eh. May nag-text yung girlfriend ko kasi sir eh. Diba? Wala raw tao sa kanila. Pinuntahan ko, wala kang tao. Tigas ulo mo eh. Di kasi nakikinig eh. Sinabi mo walang tao, di wag ka pumunta. Sabi niya walang tao sa bahay eh. Pagkakataon ko na, pinuntahan ko, tama nga, wala kang tao. Hindi mo hindi sinasabi sa'yo eh. Siya na share. O sige. Ayan. Fire bullet and shell are usually marked with what? Fire bullet ha. Ito yung nakita sa crime scene. Kolektado sa crime scene to. Ha? Nung ka sa? Ano letter? Okay. Initials of investigator and the date of recovery. Yung letter D, kailan nyo gagamitin itong marking na to? Kapag ka sa test bullet. Ano yung test bullet? Pinutok mula sa suspected firearm gamit yung recovery box. Pang test bullet yan eh. Anong marking ay ilalagay natin? T1, T2, T3. Pag nabing T, test bullet yon. Pag sinabing 123, sequence of firing. Yung 123, sequence of firing yun eh. Yung number na 36, that is the last 2 digit of the firearm that was used. Last 2 digit ng firearm. Example, yung digit niya ay 7136. Ano yung last 2 digits? 36. Kaya ilalagay mo 361, 362, 363. Kasi ang minimum requirement for test bullet na gagamitin nyo ay 3. Ayan. Minimum yan ha, sa mga test bullet. Sa shell, 3. Kasi pag sinabing test bullet, fire for suspected firearm with the use of bullet recovery box. Test bullet. Kumbaga ito yung ating standard for comparison. Pagka-part, ito yung nakita natin sa crime scene. Ito yung evidence bullet. Evidence shell. Maintindihan niyo? Diba hindi na? Kasi nga, pagod na kayo eh. Kaya ang tendency, pagka nagbo-board kayo, pag pagod na kayo, di na rin siya gumagana utak niyo. Ano kayo? Ba? Zombie mode na eh. Zombie mode. Pagod na. Kaya dapat i-condition niyo rin katawan niyo kapag ka mag-board kayo. Dapat malakas siya eh. Punta naman tayo sa firearm and classification. Handguns that can be fired several times by means of card stored in a handle. Okay, dalawa lang pas ang handgun natin, pistol tsaka revolver. Pagka-revolver stored in the cylinder. Revolver stored in the cylinder. Maraming butas yung cylinder niya. Kaya minsan tawag sa kanya with multiple chamber. Kasi bawat butas niya, chamber yun. Multiple chamber. Diba sabi pa nga sa history, according to history before, all handguns before are called as pistol. Diba sabi sa inyo, dati lahat ng handgun puro tawag pistol. 3 pistol nun eh. Yung automatic pistol, ano na? Single shot pistol, single shot, ano pa? Semi-automatic pistol, at saka yung revolving pistol, now known as revolver. Kaya pala nagtataka ako pag nanonood ng pelikula, kasi uso pa yung mga pirata noon eh. Yung nang-read ng bayan. Pag dumadating yung masamang tao, sabi ng mga sabi ng mga doon, mga kababayan, magsitago kayo, andyan yung mga pistolero. Mamang baril yun. Pagpasok sa camera, hawak mga revolver. Ba't pistolero? Tapos hawak revolver. Diba? Yung pala, ibig sabihin dati noon, lahat ng handguns natin dati tinatawag na pistol. Kaya puro sila pistolero. Wala kang marinig na revolverero. Wala. Kasi hawak revolver eh. Dapat andyan yung mga revolverero. May narinig kayo? Wala, di ba? Yung pala dahilan. All handguns are pistol during the ancient period.
Okay? Next. Ha? Mga revolbolero. Mga revolbolero. Kasi revolver eh. Ito tanong tungkol sa pistol. Saan galing yung katagang pistol? Pistol was taken from Italian word pistola, which means what? Ano yung pistola? City in Italy. City. Parang carabineros. Ba't tinawag na carabineros? Diba gamit carbine? Kaya carabineros eh. Musketeer. Musketeer sa French, ang gamit nila musket. Sa Pilipinas, meron din mga musketeer. Titinda ng kulambo. Mga musketero. Nagbebenta pa nga yung panty. Bili kayo ng panty. Pag ito, suot ng misis nyo, hindi siya mabubuntis. Ang daming bumili. Nga lang, marami rin nagreklamo kasi nabuntis yung misis nila. Sabi nyo, kapag suot ng misis ko, hindi siya mabubuntis. Tama po. Ba't nabuntis yung misis ko? Baka hinubad nyo. Hinubad eh. Kasi sabi, hanggat suot ng misis, hindi mabubuntis. Hinubad. Hinabuntis. Oo ka. Tama. Ayan. Tama yun. Hindi nakikinig sa instruction eh. Ano pa? A smoothbore base-loading firearm designed to propel another planteles in one charge. Yan yung shotgun. A number of planteles in one charge. Ano ang pagkakaiba ng shotgun sa musket? Unahin natin yung pagkaparehas. Ang shotgun at musket parehas mga smoothbore. Pangalawa, parehas lang gumagamit ng lead ball. Parehas lead ball gamit nila para mga bulitas. Ano ang pagkakaiba? Ang shotgun, breech loading. Paano breech loading? Doon ka sa likuran ng muzzle point naglalagay ng cartridges. Diba sa likod? Breech loading nga eh. Pero pagka sinabing musket, muzzle loading doon sa muzzle point maghuhulog ng gunpowder sa unahan ng muzzle. Ano pa pag-aaiba nila? Yung shotgun, maraming lead ball in one shot. Marami, kaya sabi a number. Bistay pag tinamaan eh. Samantalang itong musket, one lead ball lang. Katulad niya, no? Yan, musket yan. Kasagot dyan, shotgun. Laos na yung musket, wala nang gumagamit. Meron bang shotgun na merong rippling? Yes, ano tawag doon? Paradox. Yun nga lang, yung rippling niya nandun lang sa muzzle point, yung rippling niya, nasa unahan lang. Located only at the muzzle point. Konti na lang to. Pwede ka na lipat? Okay. A type of firearm designed to propel single lead ball through a rifle barrel. Rifle da? Ibig sabihin, hindi pwede musket, hindi pwede shotgun, may rippling eh. With a barrel length of shorter than 22. Carbine, correct. Pag nilagay naman, longer than 22, pag namin longer than 22 class, rifle naman siya. Rifle. Longer than 22. Yung ginagamit mga cavalry dati. Ano ginagamit natin mga cavalry? Siyempre yung maikse, yung carbine. Para less hassle. Kasi pag dalang mahaba, may rapang ka. Diba? Sasakay ka ng kabal, haba ng barrel mo, may rapang ka nun. Dapat na yung silang, carbine lang, the best yan. Pero pag meron kang handgun, gamitin mo handgun. Kasi maliit lang yun eh. Yung parang class yung sa, parang ganito. Yung mga nagtitinda ng pagkain, diba maraming nagtitinda doon sa umakit ang barko? Barko ng bus pala. Kasi bumayo ko papunta Mindoro eh. May umakit pala magtitinda ng mga doon. Kung may mani, may mais, dami. Pinapakit ng konduktor. Pero isang nagtitinda, hindi pinakit ng konduktor. Sa bus, hindi pinakit sa bus. Bakit? Hindi pinayagan eh. Sir,
Ano ba tinitinda? Yung papag. Yung papag. Yung bit-bit niyang ganon. Papag, papag kayo dyan. Akit siya ng bus. Magtitinda siya ng papag sa bus. Hindi, pinakiyat ng konduktor kasi ang tinda niya, papag. Yung higaan, yung mami siya nakasabit dito yun. Siya na yung akyat. Hindi pwede dito yan. Ba't hindi? Iba pinakiyat mo. Papag ang benta mo eh. Di ba? Hindi siya pinayagan kasi benta niya. Papag. Yung katre. Yan. Alipat tayo kasi malaki masyado yun eh. Next. These are devices that are not really designed to become a weapon, but because of its mechanism that is the same after in firearm, already considered as miscellaneous guns. Ang tamang sagot dito ay Turkish gun. Yung hindi mo kang baril, pero pwede mag-propel ng projectile kasi tools lang sila eh. Turkish gun tawag doon. Ano yung sasagot mo? Walang Turkish gun. Pwede na yung cane gun. Ang cane gun is ang klase ng Turkish gun. Ito, baston, no? Cane gun. Ito, pen gun. Mukha bang baril yung mga yan? Ito, knife pistol, kutsilyo, pero baril. Ang tawag yan, Turkish gun. Ang safe gun kasi class, Paltek, homemade. Homemade ang mga safe gun. And then, what is the hole drilled on the barrel firearm through which the bullet travels when being fired? Ano yan? Yes, the gun bore. May dalawang klaseng gun bore, ha? Smooth bore tsaka rifle bore pa gun bore. Ito yung gun bore. The passageway of the bullet. Next. A metal rod or plate that strikes the cartridge to detonate the powder. Ang tamang sagot dyan is firing pin eh. Di ba sabi, firing pin hitting the primer? May firing pin ba? Ano yung sasagot nyo? Hammer. Tama. Lahat ng sumagot ng trigger guard, wag na mag-board. Maaga na mo eh, wag na mag-board. Next year ka na lang mag-board. Mukhang kulang pa preparation. Hindi pa gumagana yung utak mo ng tama. Habers 1. A device that fits over the muzzle of the barrel to muffle the sounds of gunshot. Ano yung last? Ha? Yes, silencer. Kinakabit sa firearm eh. Sumagot ng muffler, wag na rin mag-board. Kinakabit sa firearm, tapos muffler. Sabi muffle the sound eh. O tama naman yung pero kinakabit sa firearm. May bang nakita firearm, may muffler? Silencer ang tamang term doon. Minsan tawag sa kanya suppressor. Minsan tawag suppressor. Tapos muffler. Utak motor ka rin talaga eh. Next. It is an early muzzle-loaded firearm used in the 15th to 17th century. Like its successor, the musket. It is also a smooth bore, but lighter and easier to carry. It is for runner of rifle and other long firearm. Hindi pwede rito yung rifle kasi for runner lang ng rifle. Anong tawag dito, class? Anong tawag dito pala? Arquebus. For runner na yung rifle, mahaba yan eh. Kasi blunderbuss, ito lang blunderbuss, next lang ang blunderbuss, oh. Para siyang handgun lang. Ito yung blunderbuss. Pero pang mahaba, arquebus. For runner na mga rifle. Okay, next. 50. Sagot natin, ASA. Okay, 50. How should the police officer pick up firearm used in suspect in a crime scene? Ito natanong to, alam po April eh. Ano pinaka-the best dyan? Okay, letter A. Ayan. Hindi pwede yung letter D ha. Huwag kang gagamit ng letter D. Bawal yan.
How about this one? When draws of the pistol is completed, the index finger should be what? Pistol eh. Pagka pistol, maganda yan, letter C. Kasi yung letter A pang revolver. Dali lang, nahihuli ako eh. Pabarin ka to. Baka marinig lang ko na kaya. Dali lang. He patented the first practical revolver. Parang tanong to kanina. Ano nga pala sagot dito, class? Si Forsyth din to, di ba? But the mechanism was put into use by percussion system invented by whom? Forsyth din to. Kasi si Maxim invented the recoil-operated automatic firearm. May dalawang klaseng automatic firearm class. Una-una, ang automatic firearm natin, yung gas-operated. Parang sa M16, gas-operated yun eh. They are gas-operated. Pero yung kay Mr. Maxim, recoil-operated firearm. Siya naka-invent ng recoil-operated. Okay? 28 na lang ton. 28 questions na lang. Okay na? Extractor marks can never be found on bullets fired from what type of firearm? Revolver, correct? Revolver yan. Ito extractor mark ko. Hindi pwede makita yan sa mga revolver. Actually, class, yung tanong kung titingnan nyo, mali ang tanong eh. Anong salita ang mali sa tanong? Pansinin nyo. Anong salita ang mali sa tanong? Yung katagang? Hindi yan. Yung katagang? Ha? Yung katagang? Ha? Katagang? Ha? Tingnan ko naintindihan ang katagang. Ha? Bullet. Bakit bullet? Imposible talaga makita na extract mark sa bullet. Kasi ang extract mark matatagpuan lang yan saan? Sa shell. Dapat yan, shell or Cardi's case. Ang pinapakita ko sa inyo class, may pagkakataon talaga mali ang pag-aagamit ng sentence. Mali ang pag-aagamit ng salita. But ang sabi ko nga sa inyo, ang position nyo is not to provide correction to the question. Ang position nyo, provide correct answer to the question. And that is revolver. Dapat yan, Cardi's case or shell. Okay? At pa, oh. What mechanism firearm withdraws Cardi's case from the chamber? Okay, extractor. Ito klase extractor. Ayan. Ito extractor, oh. Ayan. Ito yung kumakabit sa extracting group kaya meron dong marka. Ilalabas niya eh. Mula sa chamber. Ito naman class, ano to? What mechanism firearm by which empty shell are thrown out from the gun? Ito naman yung ejector. Saan matatagpo ang class yung ejector mark? Saan matatagpo yung ejector mark? Sa near the rim. Malapit sa gilid ng Cardi's case kasi doon tumatama yung ating shell. Near the rim. Ejector naman to. Diba? Isang hila, isang tanggal. 56. What occurs when there is complete failure to fire? Misfire, correct? Tama. Misfire. Ito na. Alam niyo natin iba rito eh. Okay na to. Alisin na natin to. Okay na to. 57. What is the depressed portion? Area of the lance of the inner surface of the rifle gun barrel? Okay. The groups. Ito class yung groups. Ayan. Kung maga sa fingerprint, ang katumbas niya,
paros? Ha? Number? Walang 57, ano? Sorry. Ba't nawala? Dito meron. Ito, 57. What is that unit of measurement that is used to express the bore diameter of the barrel of firearm used by the criminal? Ito yung not gauge. Caliber. Pwede rin last ang gauge. Kaso ang gauge, ginagamit natin yan for shotgun. Gauge is the caliber for shotgun. 58. The helical grooves pattern that is machined into the surface of the gun's barrel. Ano yan? Tripling. Ang tamang term ng last, tripling. Saan gawa yung rippling? Yan ay combination ng lands and grooves. Ito yung tanong ngayon sa number 59. What is the depressed area between lands of the inner surface of the door? Ito yung groove. Kumaga sa fingerprint glass, ito yung katumbas ng paros. Yung lubog depression. Ito naman class, ayan, mga grooves yan. Yung kabila, ito yung tanong naman, what are the raised portion between the grooves? Lands naman siya. Ito naman class, yung lands. Kumaga sa fingerprint, ang katumbas niya naman, ito yung pages. Lands, ang katumbas niya sa fingerprint, may mga pages. Okay? 71. What makes the bullet to spin? Ito lang yung tanong niya. Ano yung nagpapaikot ng ating bullet? Rippling, correct. Kasi raw, pag walang pag-ikot, without spin, the bullet would not stay pointed in flight. Bakit? It will tumble over and over. Nagkakaroon siya ng keyhole shot. Pagka walang rippling o defective na yung rippling. Okay, next. Which of the following parts of the gun is responsible in placing gun signature on bullet surface? Not bore. Rippling. Diba ang tawag nga sa kanya, rippling striation? Tinawag ba siyang bore striation? Di naman rippling striation. Remember class, may mga bore na walang rippling. Okay, may mga bore class na walang rippling ha. Kaya dun tayo sa rippling. Kaya ang tawag sa kanya, rippling striation. Chamber tsaka bore, na-discuss ko na tayo sa kaninang entrance natin Isa pa simula. Yung pag-aiba ng chamber tsaka breech. Discuss na natin yan. Okay na yan. 63. It is considered as the most important single process in barrel manufacture. From the viewpoint of the identification expert, yung rippling. Kaya nga meron tayong rippling striation due to rippling bases. Ito yung nag-iiwan ng marka sa fired bullet natin. 64. When two specimens are compared under comparison microscope, the same direction katulad nito, the same direction, the same image, and the same magnification. Ito yung juxtaposition. How about this one? Known as microscopic viewing of identifying specimen of two fired cartridge case or bullet, putting them incongruent in process of examination. Ito na siya Ano tawag yan? Intermarriage na yan. Pag nakaganyan na siya, dalawang specimen na yung klase. Pero mukha silang isa. Bakit? Naka-intermarriage ang tawag dyan. Yung kanina, juxtaposition lang yon, the same level, the same image, the same magnification. Pero ito, naka-intermarriage na siya. Naka-congruent.
Okay? Intermarriage na yan, ha? Nakakongruent. Okay, what measurement of twisting of lines and grooves of the barrel? Pwede na yung rippling. Ang tamang sagot daw, pitch of rippling. Seven. What is the versatile device or instrument that can measure the pitch of rippling? Non-net caliper. Ang caliper, pang caliber yan. Helixometer, correct. Helixometer, letter B. Ang caliber, ginagamit yan pang measure ng caliber ng bullet. How about 68? Ito lumabas ito nakaraang board exam. Itong ganitong mismo itsura ng ating, ano tawag diyang last? Ha? Yes, comparator microscope. Ayan lang yung microscope na pwedeng gamitin sa ballistics, comparator microscope. Used for comparison of the two parvulus and parcel. Ito lumabas ito, mismong picture niya. '69. It consists of a woven box 12 inches by 12 inches by 96 inches. Yung lapad, 12 inches. Yung taas, 12 inches. Yung haba, 96 inches daw. Para saan to? This long box is filled with ordinary cotton. May bulak sa loob. And separated into section by cardboard partition. Used in manis ito yung? Okay, bullet recovery box. Hindi pwede diyang class ang missile, ha? Kaya nga bullet lang siya, eh. Bullet recovery box. Huwag ka magpapatok ng mortar dyan. Ha? Masisira yan. Ito example niya. Ito pa. Ayan. Next. When discharging a gun with a distance of about 2 to 8 inches, parang sa forest chemistry. From the body, it will produce leaf mark on target known as smudging. Kasi pag sinabing 2 to 8, near contact. Pero pag sinabing 0 to 2, contact, dapat makita ka ng singeing. Pag near contact ka, singeing. Yan, burning, nasunog, may paso. Excited kayo, ha? Ano tawag dyan? Okay, pagsabog, tama, detonation. 72, instrument used in measuring the weight of the bullet. Tama yung nasa isip nyo, ang caliper pwedeng gamitin for measurement ng caliber. Pero ito, pangtimbang to ng bullet, eh. Ha? Torsion balance. Pangtimbang. Kasi ganito yung class, ha? Ang pagsukat kasi ng caliber ng paano susukat yung caliber ng firearm? Between two opposite lands. Ha? Para masukat yung caliber ng firearm between two opposite lands yan. Eh, paano man siya pagsukat ng caliber ng bullet? Base diameter ng bullet ang titingnan mo. Kaya gagamit ka ng caliper. So, kailan mo siya titimbangin? Pag yung bullet ay durog or fragmented or deformed, hindi masukat yung kanyang base diameter, ang gagawin mo solusyon, timbangin mo na lang siya, gumamit ka ng torsion balance. Etong chronograph para saan to? Pangsukat ng speed ng bullet na. Helixometer, nabangitan natin to kanina, pangsukat ng pitch of rippling. Yan, konti na lang. 8 piraso na lang yan. Next.
Ito yung caliper. Ito naman, torsion balance. Nilagay ko ng picture para mas ma-appreciate nyo, ha? Kasi baka pang picture-picture din sila. May isa picture-picture, eh. Hindi naman tinatanong instrumentong ginagamit. Ang tinatanong, paano magsukat ng caliber ng bullet? Ayan. Hindi nyo inintindi yung tanong, eh. Meron bang lance yung bullet? Wala, eh. Ba't yun ang gagamit yung pang-firearm yun, eh? That is how to measure the caliber of firearm na merong rippling. Bullet ang susukatin mo, ano yun? Base diameter. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pag yung bullet ay deformed or fragmented, hindi masukat ang base diameter, ano gagawin mo solusyon? Timbakin mo na lang, gumamit ka ng torsion balance. Pang rifle bore firearm ang letter A. Kaya sagot dyan, B. Ito yung class, oh, pagsukat ng kanyang base diameter. Ayan. Bullet kasi. Pag firearm between two opposite lines. O, last 7. Ito yung micrometer. Okay? O, 74. It is the distance measured between two opposite lines. Hindi caliper. Ayan, bore diameter. Kaya mali din, no? Mali din to, class. List na lang natin to. Ang tamang term kasi, pag walang bore diameter, dapat caliber. Hindi caliper, caliber. Bera, dapat B-E-R. Nagkabali din ako ng type. Mali yan, ha? Dapat B-E-R. Caliber. Ha? Kasi mali nga yan. The other term for bore diameter is caliber. Pero nalagay natin dito, per pa rin, eh. Dapat B-E-R ang dulo. Caliber. Okay? Mali yan, ha? Yung spelling. 75. Yung range, alam niyo na yung range, eh. Distance from gun muzzle and target. Kaya meron tayong accurate, effective, at saka maximum. 75. European-made firearms are usually referred in millimeters. When you talk of 9 mm, you're referring to what? Okay, caliber. Kasi ganito yan, napakita ko sa inyo. Kasi nagkaroon tayong misconception na pag sinabing 38 caliber, revolver siya. Hindi ganon. Na pag sinabing 9 mm, pistol siya. Hindi ganon. Ang revolver, pwede rin tawaging 9 mm revolver. Yung pistol, pwede rin tawaging 38 caliber pistol. Bakit, sir? Kasi ganito yan. Meron tayong dalawang unit of measurement na ginagamit sa Pilipinas. Merong caliber in inch at meron tayong caliber in millimeter. Pag sinabing caliber in inch, English system yan. Pag sinabing caliber, 0.45, katulad ng letter B, ibig sabihin yung caliber, 0.45 inch. Yung sukat ng kanyang bore diameter, 0.45 inch. Ano katumbas niya sa metric? 11 mm. Eh yung 30. Pag sinabing 30, take note, hindi siya whole number, ha? 0.30 caliber siya, ibig sabihin 0.3 inch. 0.3 inch caliber. Ano katumbas siya sa metric? 7.62 mm. Kaya mas malaki pa rin yung 9 mm, eh. Eh pagka 22, 5.58 mm. At pagka 50, 12.7 mm. Ano katumbas ngayong class ng mm? 38. Kaya gusto kong matanggal yung misconception na sinasabi madalas na pagka-revolver, pagka 38 revolver lang, hindi. Na pag 9 mm, pistol lang, hindi. We are referring to caliber.
Ang pistol na 9mm, pwede rin tawaging 38 caliber pistol. Yung revolver na 38, pwede rin tawaging 9mm caliber na revolver. Because you're referring to the caliber. Pwedeng by inch, pwedeng by millimeter. Okay? Yan. 76. To determine whether or not a particular gun has been fired, a bullet requires comparison with the one that is tested from the subject weapon. His expertise established the comparison microscope to be as indispensable tool of modern firearms. Sino na class na-invento? Naka-invento? Si Calvin H. Goddard. The one invented the comparison microscope. Goddard. Calvin H. Goddard. Last 3. The chemical eating away of the bore of the firearm due to rusting. Kinakalawang siya. Ano yan? Corrosion. Kinakalawang. Corrosion. Nagkaaroon ng kalawang. Kasi pag erosion, napupudpud yung rippling. Depektibo na yung rippling. May erosion na. Bakit, sir? Due to excessive use. Parang misis mo, lagi mo ginagamit, lagi mo binubuntis. Kawawa naman siya. Kawawa ka rin. Kasi kakanta ka na lang ng, di ka ba napapagod? Wala na akong maramdaman. Kasi nga, taon-taon na lang siyang buntis. Di kawawa siya. Ginawa mo siyang pusa. Mas kawawa ka. Kakanta ka ng, di ka ba napapagod? Wala na akong maramdaman. Kaya sabihin sa mister nyo, huwag kayo masyadong buntisin, Kasi maalala ko yung sinabi ng teacher ko, baka wala ka na raw maramdaman. Bahala. Kaya pag mag-aasawa kayo, kunan nyo mababait, huwag kayo kuha ng bad boy. Yung mababae kasi gusto bad boy, Nung binugbog siya ng asawa niya, pinatulpo niya yung lalaki. May mga babae gusto bad boy, bastos to dating. Binugbog siya, pinatulpo niya. Hindi kasalanan, hindi siya. Last 3. Toolbox which are produced by single application in one area. Compression to class. Compression mark to in one application. Basta marito yung compression. Dapat to compression. Compression mark to, Ayan, tama. Compression mark. Then, 79. In the first two characteristics para determine even before, di pa nagagawa yung baril. Ito yung class characteristics. Sir, bakit po hindi pa gawa yung baril? Alam ko agad yung katangian na lalabas sa baril kasi disenyo to ng baril. Firearms design and specification to. Disenyo sa baril, plano sa baril. And last one, good luck to your bar exam. What type of firearm with rippling characteristics and 6 flashing rules? Twisted from the right. Hindi pwede ang stayer. 4 lang ang stayer Smith & Wesson, 5. Ang Browning, right twist ang Browning. Yung Colt, ano yung Colt? Left twist ang Colt. Left twist. Left twist ang Colt, ang Browning, right twist. Ano sasagot nyo? Colt, tama yung Colt. Sir, yung Colt, diba left twist? Yes, left twist kasi ang ginamit na term from the right. Hindi to the right. Colt nga. Bakit nga, sir? Paliwanag ko ulit, Ang Browning kasi, right twist. Ang Colt, left twist. Bakit tayo sumagot ng Colt? Kasi ang ginamit na term from the right. Hindi to the right. Iba ang from the right sa to the right. Ano yung from?
mula sa kanan. Hindi papuntang kanan. Saan siya papunta? Kaliwa. Kaya sagot natin, on. Okay? Thank you ha. Session na kayo. Ginabi tayo. Thank you. Nasa ko na. Puro laway ko. Puro laway ko. Naiya ako. Ay, sorry. Hello po, online. Online. Hello po. Hello po. Hello, online. Online. Wala po munang magli-leave po. May i-announce lang po ako. Hello po, online. Naririnig po ako. Loud and clear po yung boses ko. Hello po.